Graphing sine and cosine. So let's start first with the basic. So first is sine x. To graph this, so sine x, our amplitude is 1. Invisible 1 siya. So 1, 1. Okay, 3, 4. Sa sine is, mag-uumpisa tayo sa 0. Next is, aangat tayo. At patapos naman ito, ay pupunta tayo sa 0 ulit. And to negative 1 and 0 ulit. So, ganito ang pattern ng sine. Yan. So, this is our pi over 2. Our pi. 3 pi over 2 and 2 pi. Sa cosine naman ay may iba lang ng konti. Ito siya. Dahil nga may invisible 1, so ang amplitude niya is 1. Sa cosine naman ay mag-umpisa siya sa amplitude niya, which is the positive 1. Next is 0, negative 1, 0, and positive 1. So, ganito ang itsura ng cosine. Yan. So, this is pi over 2, pi, 3 pi over 2, and 2 pi. Pero what if naman ang amplitude natin ay maging 5 katulad nito? So, ganito ang kakalabasan yan. Mahaba. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dahil ang amplitude niya ay 5, hahaba siya. Pero ganun pa rin, mag-uumpisa tayo sa 0. 0, positive 5, 0, negative 5, and 0. So, ganito magiging itsura ng graph niya. Hahaba lang siya. Itong ating pi over 2 our pi 3 pi over 2 and our 2 pi. So, what if ganito naman ang ating problem? So, meron ako ditong nilabas na formula. A is representing our amplitude which is 3. So, dahil cosine siya, mag-uumpisa tayo dito sa amplitude niya which is 3. So, ang ating amplitude is 3. At ang ating period naman ay 2 pi. Dahil nga, wala siyang katabi. Walang katabi ang ating x. So, 2 pi pa rin siya. Ganyan is 2 pi ang ano niya. So, magtatapos siya sa 2 pi. Pero, ang ibig sabihin nito ay phase shift. Ano nga ba ang phase shift? So, una, para makuha ang phase shift ay kailangan nating let the x is equals to 0. Sa madaling salita is, yung nasa laman nito ay papalitan lang natin siya. Halimbawa, kung positive siya, magiging negative. At kung negative naman siya, magiging positive. So, ang ating x, dahil equal natin siya 0, ang ating phase shift ay equals to negative pi. Ano nga ba ang phase shift? Phase shift ay, dito tayo mag-uumpisa, which is, ito ang ating negative pi. Negative pi over 2. Positive pi over 2. Positive pi. Positive 3 pi over 2. And lastly is 2 pi. So, yan na. Paano na natin siya i-graph? So, dahil cosine siya, mag-umpisa tayo sa amplitude niya which is 3.
Pero dito mag-uumpisa sa negative. So, dito. Next is bababa tayo dito. At pagbaba natin ay pupunta naman tayo dito. So, dito. At pupunta ulit tayo dito sa positive 2 pi hanggang makapunta sa positive pi na nasa 3 at balik ulit sa 0 at magtatapos sa 2 pi. Negative 2 pi na, 2 pi in negative 3. So, ganito kakalabasan niya. And that's all. Thank you.